Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, eto muli si Simply Talkies Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At once again, eto po muli si Simply Talkies, no? Tulad ng dati, raw video po tayo. Wala nang edit. Nandito po tayo sa National City, yeah? Majority dito mga Pilipino. Bumili lang po tayo ng uulamin diyan sa Tita's Kitchenette, no? Masarap po diyan, no? Dinadayo po ito. Sikat po itong parang restaurant na ito, no, dito sa National City. Okay, so ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sinusulong ng isang tuta ni Digong na pwede pa daw po siyang tumakbong bilang presidente sa 2028. At ganun din po, no, talaga pong ang China ay gustong pabagsakin si Speaker Romualdez, no? Ito udyok na to ng China, the triumvirate of axis, no? Evil power sa Pilipinas. Pinagtutulungan po si Speaker Martin Romualdez. Sino ba ang kakampi ng China diyan mga kababayan? Mamaya sasabihin natin sa inyo. Bago natin ipagpatuloy, tayo po ay magsa-shoutout sa lahat ng ating channel members, sa ating mga OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at tumutulong sa paglago ng ating channel. So, mga kababayan, ito na po, no. Ito pong si Pantaleon Alvarez, no, representante ng Davao del Norte 1st District. Meron na naman pong insinuation na gusto niyang gawin, no? Dati gusto niya, sinasuggest niya magsisisid, no? Hihiwalay na daw po ang Mindanao, ang buong bayan ng Mindanao sa Republic of the Philippines. Kaya nga meron tinatawag ngayon na Republic of Mindanao eh. Mangarap ka na lang Alvarez, no? Sayang pa man din, dapat ito isumbong na lang ito sa ipadisbar ito sa Supreme Court, no? IBP, 'di ba? Abogado 'yan si Pantaleon Alvarez. O ngayon mga kababayan, meron po siyang sinasabi na mapipilitan daw si Digong na muling tumakbo bilang presidente sa 2028 if and only if tatanggalin nyo bilang vice presidente si Sara Pusit Duterte. Nako, may conditional na naman sila. Ang hindi lang magbigay ng kondisyon mga kababayan, parang sila ang nasa seat of power, no? Talagang itong mga minions ng Duterte, talagang hindi sila titigil sa katarantaduhan nila. They will do everything in their power and their ability na sirain ang bansang Pilipinas. Bakit? Mamaya sasabihin ko sa inyo, no? Sino ang nasa likod ng mga yan? Aside kay Duterte, sino pa yung dalawa na nasa likod nila? Bakit ganyan sila kalakas, no? Magsalita ng mga fake news, gumawa ng fake news, mag-disinform ng mga bagay-bagay sa ating bansa na pinaniniwalaan naman ng mga iilan lang nilang mga supporters, no? Wala nga kayong 32 million. Ang sabi ni Gadon, the max lang na pwedeng makuhang boto ni Pusit kung sakasakali man ay 5 million lang. And that's it. Wala na mga kababayan. Kaya mangarap na lang kayo. 'Di ba? Hanggang doon na lang. Wala na. Itong si Pantaleon Alvarez, sinasabi na naman niya, pwede naman daw pong kumandidatong muli bilang presidente si Digong sa 2028 kung i-impeach o di kaya ma-impeach si Pusit. Kasi diyan po sa impeachment, talagang ang penalty po niyan aside from removal is disqualification, perpetual disqualification. Pag sinabi niyong perpetual disqualification, ulitin ko lang, is forever ban ka to hold public office unless otherwise you receive a pardon from the sitting president. Yun, sasabing pinapardon ka namin, no? Parang yung ginawa kay Mabilog ng presidente, may clemency siya sa kanyang pagiging public service, no? Yun lang sa public service. Pero kung may kinaso sa kanya na about illegal drugs ang Duterte admin, haharapin niya pa rin yun. Pinardon lang siya sa pagiging isang public servant. So pwede siya ulit tumakbo bilang mayor o anong mag-hold man ng office. Ganun po yun.
Ganun lang ang tanging paraan para ikaw ay muling manumbalik sa pagiging isang public servant. Ipardon ka o i-clemency ka ng Pangulo sa bagay na yan. Kung mangyayari daw si Pusit ay ma-impeach at ma-perpetual disqualification, they will push for Rodrigo Duterte to become president. Ha? Pero yun, ilang taon na si Digong? 80 na siya. Ha? Plus 83 sa 2028. Matino pa ba utak niyan? Puta na, oh, kung maglakad na nga, mukha na nga naku, napakasama naman, wag mawawari. 'Di ba? Mag-isip-isip kayo. Kasi daw po sabi ni Alvarez, doon daw po sa section 7, article 7, section 4 ng Constitution, wala naman daw pong sinabi doon na ipinagbabawal na tumakbo ulit, mag-seek ng re-election ang Pangulong Duterte ninyo after na bumaba siya. Hindi po. Walang ganun. Wag mong itulad sa mga mambabatas. Iba po ang provision sa mga mambabatas kaysa sa Pangulo ng bansa. Ang sabi doon sa Article 7, Section 4 ng Constitution about tenure ng Presidente at Vice Presidente, the President, hindi na siya pwedeng mag-seek ng re-election for any re-election. Hindi sinabing bumaba ka ng 6 years, after 6 years, takbo ka ulit. Hindi. For any nga for any re-election. Kaya wag mong i-twist yung sinasabi ng Saligang Batas, Pantaleon Alvarez. Abogado ka pa man din. Oh? At ang sabi pa niya, marami pa naman diyang Duterte. Ha? Sino? Si Pulong? Sino? Si Baste? Hindi nga magiging mayor yan kung hindi lang Duterte. Di ba mga kababayan? Bugok pala tong mga to, mga abnormal mga kababayan. O, ganyan po. Isinusulong na naman ni Alvarez, nagnanaratiba siya, kumbaga nagbabanta siya. Dito sa Senado, na pag i-impeach nyo si Pusit, i-disqualify nyo perpetually. Isusulong namin si Digong o kung sino man Duterte ang pwede. Pwede sana si Digong kasi wala naman sinabing provision daw sa Constitution. Mali mga kababayan. Mali po yun. No? Sinabi na natin yan sa ating LS. Binasa natin yung nilalaman ng Article 7, Section 4 ng Constitution. For any re-election. Ay nako, Pantaleon Alvarez. Talagang kumag ito no? Ikaw, nasabon ka na nga ng Ethics Committee ng House. Wala kang kadala-dala. Dapat talaga, patalsikin ka na dyan no? At ikaw ay i-disbar, no? Kung ano-anong mga kasinungalingan, disinformation ang ginagawa ninyo. O ngayon, sino ang nasa likod niyan aside kay Digong? Yung sinabi nating the axis, the triumvirate of axis of evil na gumagawa niya, nag-uutos sa kanila. Sino? Si Duterte, si Gloria Macapagal Arroyo, at yung top of the triangle, ang China. Galit na po ang China, mga kababayan, kasi hindi nila masira ang gobyernong ito. Hindi nila makontrol ang Pangulong Marcos. Patuloy na naninindigan ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Tingnan nyo yung sinabi ng Pangulo tungkol sa Typhoon missile. Aalisin ko lang yan. Let's make a deal with China. Stop their aggressive behavior, stop their water cannoning, stop their laser pointing, stop their illegal presence in our West Philippine Sea. Alisin ko ang Typhoon missile. Hanggang ngayon walang tugon ng China. O di ba? Kaya pikon na pikon sila Tapos yung kanilang Manchurian candidate na dapat nakaupo na bilang presidente pero nag-fail yung attempt nilang i-impeach si speaker dahil si speaker naninindigan sa Pangulo, kaalyado ng Pangulo. Di ba? Ipapa-impeach pa. No? Yung pinaka-prime Manchurian candidate nila. So, ang laki na po ng gastos ng China. $1 billion yan ang pondo nila. Wala silang magawa sa West Philippine Sea. Hindi nila talaga makuha yung gusto nila sa West Philippine Sea kasi pumapalag ang Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, I intend not to yield. Filipinos do not yield. Ayan ang Pangulo, hindi tulad ni Digong. No? Ibinigay ang brown starfish niya kay Xi Jinping. Nagpatali, parang aso po si Digong kay Xi Jinping. O ngayon, bakit kasama si Gloria? Kakampi yan ng China
Kakampi yan ni Digong eh. Di ba yan nga yung unang kumausap sa mga congressman na kung maaari patalsikin si speaker? Kasi kung mapaltalsik nila si speaker at iupo nila kung kakampi nilang o kaalyado nilang speaker, malamang may magpapile ng impeachment case laban sa Pangulong Marcos. O di iupo nila si Pusit. I-fail sila eh. Ha? At ang Gloria Macapagal Arroyo ay tuta rin ng China. Di po ba? Tama, mali. Sino ba yung isang kasama ni Pantaleon Alvarez, ni Jimmy Bondoc at Yes Tupaso na nag-file ng reklamo laban sa speaker? Kay Manix Dalipe, kay El Saldico at Stella Kimbo. Si Lambino, dating tauhan ni Gloria. Di ba? O si Gloria hindi pumirma ng for impeachment. Alam na alam, kaalyado mga kababayan. Kaya yung axis of evil sa ating bansa, si Digong, si Gloria, at ang China ang nasa likod ng mga taong ito na tulad ni Pantaleon Alvarez at yung mga Duterte minions. Ang primary mover dyan ay ang China. No? Kasi talagang pikon na sila sa administrasyong Marcos. Uunahin nila ang speaker kasi yan ang number 1 kaalyado ng Pangulo. Mawala ang number 1 kaalyado ng Pangulo bilang speaker sa House, ha? Maiupo ang kakampi nila. Tiyak yan, rigodon na impeachment ang gagawin sa Pangulo para lang maiupo si Pusit. Kailangan dapat ma-impeach talaga si Pusit. Tingnan natin kung ano gagawin ng China diyan, no? Malaking pera talaga po ang ibinubuhos ng bansang Chekwa. Gusto nilang gawing probinsya nila ang ating bansa. Hindi po tayo papayag. Kaya sabi ng Pangulo, Filipinos do not chill. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.